Chapter 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nangag-usapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. At mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arphaxad ng 500 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arphaxad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Reu ng 200 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Reu pagkatapos na maipanganak si Serug ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nacor. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Nacor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nacor ng 29 na taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nacor pagkatapos na maipanganak si Tare ng 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nacor at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nacor at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nacor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nacor ay Milka
anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon at namatay si Tare sa Haran. Chapter 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa." Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon, at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan, at dumating sa lupain ng Kanaan. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sichem, hanggang sa punong Enchina ng More, at nooy nasa lupaing yaon ang Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, "Sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito," at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kaniyang tolda, na nasa kanluran ang Bethel, at nasa silangan ang Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. At nagkagutom sa lupaing yaon, at bumaba si Abram, nanasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, "Narito, ngayon talastas kong ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, 'Ito'y kanyang asawa,' at ako'y kanilang papatayin. Datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo." At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda, at nakita siya ng mga prinsipe ni Faraon, at kanilang pinuri siya kay Faraon, at dinala ang babae sa bahay ni Faraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki, at mga alilang babae, at ng mga asna, at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sangbahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, "Ano itong ginawa mo sa akin?
Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid? Na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nga'y nariyan ang iyong asawa, siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Chapter 13. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pat hindi maaaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Ferezeo ay nanirahan noon sa lupain. Ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhi ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Hordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasa sa Zoar, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Hordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran, sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong enchina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Chapter 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amrafel, hari sa Sinar, ni Aryok, hari sa Elazar, ni Kedor Laomer, hari sa Elam, at ni Tidal, na hari ng mga Goim, na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera,
hari sa Sodoma, at laban kay Birsha, hari sa Gomora, kay Shihab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Zeboim, at sa hari sa Bela na si Zowar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim na siyang dagat na alat. 12 taon nagsipaglingkod kay Kedorlaomer at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya at sinaktan ang mga Rephaim sa Asteroth, Karnaim at ang mga Zuzita sa Ham at ang mga Emita sa Shave, Siriataim at ang mga Horyo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparaon sa Enmispat na siyang Kades at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amelisita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Hazezon Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma at ang hari sa Gomora at ang hari sa Adma at ang hari sa Zeboim at ang hari sa Bela na dili ibat si Zowar. At sila'y humanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Kedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal, na hari ng mga Goim, at kay Amrafel, hari sa Shinar, at kay Aryok, hari sa Elasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng betun, at nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora, at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat nilang pagkain at nagsiyaon. At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatatanan at ibinalita kay Abram na Ebreo na tumatahan nga sa mga puno ng Enchina ni Mamre na Amoreyo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpakatap na kapagpangkat-pangkat sa kinagabihan, laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid, at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. At si Melkisedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos, at binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma,
Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Chapter 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak, at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak, at narito't isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko." At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya'y inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sa kanya'y sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeyo, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna. At kanyang pagtapat-tapat ang kalakalahati, datapat hindi hinati ang mga ibon. At ibinaba ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay, at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod sa mga yaon, at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na sali ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasan ng mga Amoreyo." At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim, na narito ang isang hurnong umuusok, at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Ang mga Sineo
at ang mga Keneneyo, at ang mga Sedmoneyo, at ang mga Heteyo, at ang mga Ferezeyo, at ang mga Rephaim, at ang mga Amoreyo, at ang mga Kananeyo, at ang mga Gergeseyo, at ang mga Hebuseyo. Chapter 16. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan." At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, "Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin." At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, "Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon?" At kanyang sinabi, "Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Narito't ikaw ay nagdadalang tao, at ikaw ay manganganak ng isang lalaki, at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, 'Ikaw ay Diyos na nakakakita,' sapagkat sinabi niya, 'Namasdan ko rin ba rito ang likuran niyaong nakakakita sa akin?' Kaya't ninalanan ang balong yaon, balo ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't iyo'y nasa pagitan ng Sades at Bered." At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at ang itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Chapter 17. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka, at ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam." At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi,
Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at pangangalatin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo na buong kalahian nila na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at ng iyong binhi. Pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian nyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tunuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nagsabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahimanawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo. At tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita, narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanaki ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac, na iaanak sa iyo ni Sara, sa tadhanang araw, sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay,
at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi. Ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak, at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay pinagtuling kasama niya. Chapter 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong enchina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainita ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa at nagsabi, "Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay, at inyong palakasin ang inyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo na parito sa inyong lingkod." At nagsipagsabi, "Mangyari ang ayon sa iyong sinabi." At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sarah at sinabi, "Maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay." At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila, at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tolda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito, si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ngay matatanda na at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng Panginoon ko." At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki." Nang magkagayoy, nagkaila si Sarah na sinasabi, "Hindi ako tumawa," sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, "Hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa." At nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, "Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa.
sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatni ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? Hindi mo patatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpungang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy. Pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Chapter 19. At nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silin. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila. At iniyukod ang mukha sa lupa at nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanih ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay. At sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang levadura at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, sa
Nasaan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At inilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi kakilala ng lalaki. Ipinamamanhi ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin nyo sa kanila ang magalingin nyo sa inyong sa inyong paningin. Huwag lamang nyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Umurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa sa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapot iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. Ang mga taong nangasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila. Ang muntit malaki, ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay pag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapot ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga, ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan." Datapot siya'y nagluluwat, ay hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae. Sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila at sinabi, "Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay." At sinabi sa kanila ni Lot, "Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. At ako hindi makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba yao'y maliit at mabubuhay ako?" At sinabi sa kanya, "Narito sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon." Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang magkagayoy, nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangagnanahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin.
At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilang lang na parang usok ng isang horno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naalala ng Diyos si Abraham at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan. Nang gunawin ang mga bayan na kinatitirhan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zoar at tumira sa bundok, at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zoar at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang 2 anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa ugali ng sangkalupaan, halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ng alak sa gabing ito, at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso at sumiping sa ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama, at nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanya ngalang Moab, na siyang ang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-ammi, na siyang ang ama ng mga anak ni Ammon hanggang ngayon. Chapter 20. At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur, at siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sara. Datapat na paroon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay dili iba't isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid? At si Sara man ay nagsabi, siya'y aking kapatid. Sa loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, oo, talastas ko, na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito, at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin. Kaya't hindi ko ipinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta, at ikaw ay pinanalangin niya, at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at tinawag ang lahat niyang bataan, at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito, at ang mga tao'y natakot na mainam.
Nang magkagayoy, tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, "Anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo, na dinalhan mo ako ng aking kaharian ng isang malaking kasalanan? Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin." At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito?" At sinabi ni Abraham, "Sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatayin nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipapakita sa akin. Sa lahat ng dakong aking datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid." At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at ipinagbibigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sarah na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, "Narito ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin." At kay Sarah sinabi niya, "Narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid. Narito, ito sa iyo'y piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo at sa harap ng lahat ng nagbangong puri ka." At nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila, sapagkat sinarahang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech dahil kay Sarah na asawa ni Abraham.